Ikalawang kabanata. At nang siya'y pumasok uli sa Capernaum, pagkaraan ng ilang araw, ay nahayag na siya'y nasa bahay. At maraming nagkatipon, anupat hindi na magkasya kahit sa pintuan man. At sa kanila'y sinaysay niya ang salita. At sila'y nagsidating na may dalang isang lalaking lumpo sa kanya, na usong ng 4. At nang hindi sila mga kalapit sa kanya dahil sa karamihan, ay kanilang binakbak ang bubungan ng kanyang kinaroroonan. At nang yaoy kanilang masira, ay inihugos sila ang higaang kinahihigan ng lumpo. At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya ay sinabi sa lumpo, "Anak, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan." Ngunit mayroon doong nangakaupong ilan sa mga eskriba, at nangagbubulay-bulay sa kanilang mga puso. Bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi isa, ang Diyos lamang? At pagkaunawa ni Jesus sa kanyang espiritu na sila'y nangagbubulay-bulay sa kanilang sarili, pagdakay sinabi sa kanila, "Bakit binubulay-bulay ninyo ang mga bagay na ito sa inyong mga puso? Alin baga ang lalong magaang sabihin sa lumpo, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan? O sabihin magtindig ka at buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Datapwat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa lumpo, "Sa iyo ko sinasabi, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo." At nagtindig siya at pagdakay binuhat ang higaan at yumaon sa harap nilang lahat. Anupat nangagtaka silang lahat at niluwalhati nila ang Diyos na nangagsabi, "Kailanmay hindi tayo nakakita ng ganito." At muling lumabas at naparoon siya sa tabi ng dagat at lumapit sa kanya ang buong karamihan at sila'y kanyang tinuruan. At sa kanyang pagdaraan ay nakita niya si Levi na anak ni Alfeo na nakaupo sa paningilan ng buwis. At sinabi niya sa kanya, "Sumunod ka sa akin." At nagtindig siya at sumunod sa kanya. At nangyari na siya'y nakaupo sa pagkain sa kanyang bahay, at maraming maniningil ng buwis at mga makasalanang nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad, sapagkat sila'y marami at sila'y nagsisunod sa kanya. At nang makita ng mga eskriba at mga Fariseo na siya'y kumakaing kasalo ng mga makasalanan at ng mga maniningil ng buwis, ay nagsipagsabi sa kanyang mga alagad, "Ano ito na siya'y kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan?" At nang ito'y marinig ni Jesus, ay sinabi niya sa kanila, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan." At nangag-aayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga Fariseo, at sila'y nagsilapit at sinabi sa kanya, "Bakit nangag-aayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga alagad ng mga Fariseo, datapwat hindi nangag-aayuno ang iyong mga alagad?" At sinabi sa kanila ni Jesus, "Mangyayari bagang mangag-ayuno ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kasintahang lalaki ay sumasa kanila? Samantalang ang kasintahang lalaki ay sumasa kanila, ay hindi sila mga kapag-aayuno. Datapwat darating ang mga araw na aalisin sa kanila ang kasintahang lalaki, at kung magkagayoy mangag-aayuno sila sa araw na yaon. Walang taong nagtatagpi ng matibay na kayo sa damit na luma. Sa ibang paraan, ang itinagpi ay binabatak ang tinagpian, sa makatuwid bagay ang bago sa luma, at lalong lumalala ang punit. At walang taong nagsisilid ng bagong alak sa mga balat na luma. Sa ibang paraan ay pinupunit ng alak ang mga balat, at nabububo ang alak at nasisira ang mga balat. Kundi ang alak na bago ay isinisilid sa mga bagong balat. At nangyari na nagdaraan siya sa mga bukiran ng trigo ng araw ng Sabat, at ang mga alagad niya samantalang nagsisilakad ay nagpasimulang nagsikitil ng mga uhay. At sinabi sa kanya ng mga Fariseo, "Narito, bakit ginagawa nila sa araw ng Sabat ang hindi matuwid?" At sinabi niya sa kanila, "Kailanman bagay hindi ninyo nabasa ang ginawa ni David, nang siya'y mga ilangan at magutom siya at ang kanyang mga kasamahan? Kung paanong pumasok siya sa bahay ng Diyos ng panahon ng dakilang saserdoteng si Abiatar, at kumain siya ng tinapay na itinalaga na hindi matuwid kanin maliban na sa mga saserdote lamang, at binigyan pa rin niya ang kanyang mga kasamahan?" At sinabi niya sa kanila, "Ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, at di ang tao ng dahil sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat."